Tayo po'y mag-umpisa na po sa ating prayer meeting. Okay. So, mahalaga po yung ating pag-aaralan ngayon patungkol sa discipleship. Kaya sana po nakakadalo po yung ating mga kapatiran. Ano po? Hindi man kayo makadalo, please sana panoorin nyo po. Naka-live na po tayo. Naka-live na tayo. Okay? Kasi ito po ay nilutok, pinaghandaan ng inyong pastor para mapag-aralan po ng bawat isa po sa atin. At napakahalaga po ng doktrina ng Biblia. Kaya dapat po kasikap po natin itong sinasaliksik at pinag-aaralan. Okay? Okay. Sige po, hanap na tayo ng ating upuan. Tayo mo po. Focus ayos sa upo. Okay. Dala niyo ba yung mga Bible? Okay. Okay na ba? Okay na yun, brother Adjan. Nag-test siya. Saka klase. Nagdumas ito. Amen. Sweet by and by, page 120 sa Himnan. Amen. Muli po, magandang gabi sa bawat isa, mga kapatid. Amen. Tayo po natin tumayo. Awit tayo sa Panginoon. Page 120 sa ating Himnan. Sweet by and by. Sa langit ay puro na lang, puro tamis. Wala nang kalungkutan. Amen. Let's sing the first verse. Ready? Sing. There is a land that is better than day, and the great we can see and fall. For the Father has rolled the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet morning bride, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. We shall sing on the beautiful shore. The melodic songs of the blessed, and our spirit shall sorrow no more. Not a sign for the blessing of rest. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. You are bounty, my Father above. We will offer the tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that follow our days. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Amen. Dahil po lumapit sa Panginoon sa ating pananalangin, let's pray. Dakila namin Diyos makapangyarihan, kayo po ay aming pinataas, Panginoon, sa gabi nito, sa amin pong prayer meeting, at sa amin pong sama-samang pagtitipon at sasagawa ng prayer meeting, Panginoon. Samahan niyo po kami, Banal na Espiritu, kayo manguna sa amin. Patawad po sa mga pagkakasalang na nakikita niyo sa amin. Linisin niyo nawa ang aming mga puso, ang aming isipan, naway maging karapat-dapat kami sa oras na ito, Panginoon. Kayo pong manguna sa buong parte ng gawain, Panginoon. Naging matugumpay ito hanggang sa mamaya matapos. And I pray, God, na higit sa lahat, sa Word of God, kami po ay matuto
at sa aming mga ipapanalangin naway ito po'y kalooban ninyo. Ingatan niyo po kabayan, mga kapatiran namin na nasa daan patungo sa inyo pong gawain, naway makasama po namin sila, and sa mga nasa tahanan dahil may mga mahalagang bagay na ginagawa, Panginoon, naway makapanood sila, Panginoon, upang mapag-aralan namin ng sama-sama sa inyo pong mga salita, Panginoon, sa ikatututo at sa ikatitibay ng aming pong pananampalataya. Salamat po sa mga kapatiran narito na kasama ko, Panginoon, naway kayo pong magpala sa kanilang mga buhay. Pangunahin niyo po kami, Banal na Espiritu, ganahin po namin ang pagkilos niyo, bigyan niyo po kami ng pag-ibig, Panginoon, sa oras na ito, pagkakaisa, pagmamahalan bilang magkakapatid. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Awitin natin ang ating puso. God's wonderful people, batiin po natin ang bawat isa na may siglat, may ngiti. Amen? Amen. God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight to see on the happy faces, praising God in everything places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Ang puso ko'y masaya, ang kasama ko kayo. Amen. Sumiibig, puso ko'y masaya, ang kasama ko kayo. Sa Diyos sumiibig. Kamay natin ang kaibigan natin, si Krishna. Bebe. Pinupuri natin, puso ko'y masaya, ang kasama ko kayo. Hangin sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya, ang kasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya, ang kasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Ay inaw pagkasamang mga tanawin. Pagdasang pinupuri natin, puso ko'y masaya, magkasama ko kayo. Hangin sa Diyos ay umiibig. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Tayo po'y makupuna. At kasama rin po natin. Hello. At kasama rin po natin ngayon ang ating sama tayo ngayon na bisita natin, no? Si Kisha at si Neville. Hey, sama natin sila kanina sa ating gospel tracts distribution. Amen. Sino yung first time makapunta doon? First time yung nakapunta doon, taga dito kayo? Okay. Yung area kasi na yon, doon din ako naniningil dati. Noong time na yun. Okay. Kaya halos kabisado ko yan dito sa Praise 10 kasi naiikot ko yan nung ako ay
natin yung mga malalaki sa children ministry, tapos i-disciple na natin. So teacher, pili kayo kung sino yung magde-disciple sa inyo. Tapos sino yung magtutuloy ng story from the Bible. Okay, pili kayo. Tapos hatiin din natin yung mga kasama nyo, katulad si Shelani, si Thea. I-group din natin sila. Okay, i-group natin sila para mas makapag-focus kayo sa mga assignment na pinapagawa sa inyo. Okay? So, yung teachers, mga leader ng bawat team, ihiwalay niyo po sila ng team para mas mag-work, para mas kumilos, para mas
Okay, next, tayo po ay magpaikot.
Okay, pray tayo. Natin ang lahat ng ating mga prayer. Nasa prayer list natin ngayong 2024. Sama natin. Okay, makinig po lahat. So ito po yung mga pag-pray natin. Prayer for Jewish and world nations. Prayer for Israel. And then local missions and missionaries and foreign missions, missionaries. Sabayin nyo na lang po ako sa prayer. Mag-pray ako na lang mag-pray. And then yung mga mission partners po natin to support sa biyaya ng Panginoon sa atin po para po sa ating mga pangangailangan dito po sa mission. And then yung mga ministries, evangelism, convening sa biyaya ng Panginoon, patuloy yung ating tracts distribution, salamat sa mga kabataan na nakasama. Panginoon ang bahalang balik sa inyo ng mga reward pagdating nyo sa langit. Okay? And Bible study. Ayan, sa Danya family, meron po tayong Bible study ulit sa Sunday. Pinag-pray po natin na naway mapuntahan ko na po yung sa may Batyaw para makapag-Bible study. So, pag-pray natin ito sa Panginoon, hindi natin yung gabi sa Panginoon, sa mga susunod. At ipapasa natin ka next week ang panguna doon po sa bukid yung Bible study po doon. Children ministry, sa biyaya ng Panginoon, natapos po yung discipleship lesson ng OCC and panibago na naman po chapter ng children ministry. And mas mag-improve kasi mahati sa dalawang grupo yung mga kabataan. Ihiwalay natin yung 11 years old pataas. Okay? Para sila ay mag-disciple. Okay? Yung papasok natin yung discipleship program natin na pinag-aaralan natin every Sunday. Tutulong sa kanila. Okay? At mga leaders, maging wise na lang kayo kung paano nyo lalagyan ng assignment itong mga kabataan, yung mga volunteers. Para lahat tayo ay merong ginagawa. Amen? Lahat tayo ginagawa para hindi naka-ano lang, naka-tambay, naka-tulanga. Okay? So, maging wise kayo sa pagbigay ng assignment para lahat talaga ay may ginagawa. Okay ba yan? Okay? Para lahat matuto. Hindi tayo manatiling bansot. Okay? And fellowship, every Sunday, Sunday school, 8:45. Pinasa ko na ulit yung pointers. Yun yung mismong tanong. Pwede nyo lang sagutan yun. Para pagdating ng linggo, wala na kayong isusulat. Kasi pag nandito kayo, magsasagot kayo dito, bawal po dito. Okay? And prayer meeting, lagi tayong mag-attend ng prayer meeting, 6 p.m. Bible school, IDCAT, mga teachers training, Lord willing, sa Sabado, mayroong ulit teachers training. Mission house repair, and Lord peace and ito. Ayan, nagtatagpulan na ulit. Ayan, kailangan talaga mapagpagawa na natin yung ating Lord. So, Lord willing, bukas o kaya sa Friday, magpagawa ko na natin nandun sa likod na Lord kasi yun ang natin eh. So, siguro dito sa susunod na lang. Kasi 3,000 lang mga kapatid yung natin, wala nang increase eh. Wala nang increase yung sa ating alulog eh. Kaya, stop. And kung gusto nyo itong magdagdag sa alulog natin, pwede po para matapos natin. Kasi ang computation po natin dyan, 5,500.
natin building, patuloy natin pag-pray at hilingi sa Panginoon. Pagkalooban tayo ng building ng Panginoon and that TV, tricycle, amplifier, speakers, and pray na natin mga pangailangan. Monthly expenses, patuloy niyo po isama sa prayer mga kapatid, yung ating pambayad ng upa at sa kuryente. Okay, kulang pa po tayo. Kailangan pa po natin ng budget. And yung pambili ng mga pagkain, mga merienda, ayan, pag-pray natin. Okay, outing, tapos ito. Pero next year, Lord willing, makapag-family camp po tayo. Kaya mag-ipon na kayo. Okay, mag-ipon na. Tagal pa, isang taon pa. Kapag-ipon kayo, ano kayo mga kabataan, marami din kayo. Lagi kayong may pera, mga kabataan. Kaya mag-ipon. Ang target natin ipunin kung mag-family camp tayo, baka nasa 1,000 yan. Okay. Kasama na yung registration. Kasi yung registration, yung ganun yung pagkain, 40 days. Tapos, the rest, sa jeep na sasakyan natin. Okay. So, ano yun, maganda yun, family camp. Kasi doon sa family camp, meron na rin meron na rin swimming. Okay. So sa family camp, syempre nandun yung games, yung building, andyan yun sa family camp. Okay. May experience, makakapag-relax talaga tayo kasi magka-camping tayo sa nature. May experience natin na matulog nang wala sa bahay, sa labas tayo matutulog, kasi camping na eh. Tapos magpo-bonfire, devotion sama-sama. Okay. So yun, kaya pag-ipunan nila, yan yung family camp. Okay, hindi siya basta lumabas lang. Okay. Family camp, ang goal ng family camp para mabuild yung bonding ng family ng church para mabuild. Okay? And at the same time, para matutunan, tawag dito, development din ng ating sarili, yung family camp. Kaya pag-pray natin and kung merong mag-sponsor, pag-pray natin sa Panginoon. And papalapit na yung ating second year church anniversary. It's coming July. At parami tayo ng parami, pasikit, kaya hindi na talaga tayo makapag-buhay. Diba nakikita nyo naman yung picture natin yung Sunday. Tapos pag pumunta pa dito sila Pastor James, mas marinde. Kaya hindi na talaga tayo makapag-invite sa ibang church. Yung mga pastor na lang, yung mga mahalagang pastor. And pinag-pray ko kay Lord, maging dalawa yung preacher natin sa anniversary, si Pastor Ayla at si Pastor James. Dalawa. So pagkakasyahin natin yun sa hapon. Alas 2 ng hapon hanggang alas 6. Kaya yun, pagkakasyahin natin. Hindi na natin masyadong papahabahin yung program. Kasi susunod na lang natin sa Sunday gagawin yung ibang celebration ng anniversary. Okay? Para naman sa umaga, makapag-relax muna. Makapag-beauty rest, di ba? Beauty rest. Ay, rest lang pala, no? Walang beauty. Makapag-rest. Para makapag-rest ang bawat isa. Beauty rest, di ba? Ayan. Para pagdating ng hapon, okay na. Kasi, yung mga magulang natin, magluluto pa sila eh. Para hindi sila amoy, di ba? Mantika, hindi sila amoy anniversary na, hindi sila amoy pansit, di ba? Kaya para makapag-relax. Okay? Kaya pag pwede natin, maging maayos yung panahon yan, maulan, sa anniversary natin. Prayer Vigil, Lord Supper, Thanksgiving, December, First World Visions Conference, Lord willing, February 2025. Okay. Family Day, every first Sunday of the month. So, parang okay, other prayers?
church workers, spiritual growth and maturity ng bawat isa. Yung commitments natin, don't forget, take promise, first fruits, second year anniversary, ayun sa outing or camping natin. Healing or sickness, sino may mga karamdaman dito? Ayan, patuloy nyo akong pag-pray kasi nagkasakit ako nung English na. Linggo ng gabi ba yun? At ngayon may sipon na umupa rin ako klema sa aking dito. Patuloy nyo pag-pray. At kung sino may karamdaman dito, sama natin sa prayer. And save loved ones, mga kapatid, every pamilya natin ay dito save. Family devotion every Friday. 12 o'clock prayer, hapon yan. Start. Prayer for our country, celebration, and prayer for our community. Okay, sige po, tayo po'y manalangin sama-sama. Let us pray. At sama rin natin sila Pastor James kasi nag-iipon sila para sa kanilang paglilipat. Kailangan nila ng huling chat niya doon sa GCRL ay kailangan sila ng 6,500. So, pray natin patuloy yung pangangailangan nila. Pastor James kasi lilipat sila ng lugar para kung nasa lugar. Tayo po'y manalangin, tayo po'y umikit, tayo umuko. Okay. Hinihiling po katahimikan. Walang mag-uusap. Umikit. Umikit po, mananalangin po tayo. Let us pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapakumbagang muli lumalapit sa iyong harapan. Nilalapit namin ang mga kahilingang panalangin namin sa inyo, Panginoon. Una po dito, ang bansang Israel, dalahin po namin ang kapayapaan, kaligtasan ng mga Hudyo. Patuloy kayo magpadala ng mga misyonaryo sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, dito sa Pilipinas, sa Israel, at sa ibang bansa, Panginoon. Patuloy rin namin nilalapit ang pagtulong namin, Panginoon, partner sa mga local missions, sa Bible printing care of Pastor Rubén Sulapas, naway kayo patuloy siya magkaloob sa amin, Panginoon, sa gayon masuportahan namin ang mga gawain na ito, Panginoon. Pati sa mga local missions and missionaries, lalo na suportahan sa biyaya ng Panginoon, Santa Maria Bulacan, Pastor Joseph Ojero, Valenzuela, Pastor Saifin Anyo, Malate, Pastor Raul Mudiba, April Antes, Santa Maria Bulacan, and Frederick Sabanal, Sunshine Marquez, Bulcan Rizal, Sherry Iscalan, Pandi Bulacan, Magbunga ng Dipolo, Pastor Ingel Almaceta, Diparo Caloocan, Pastor Adrian Gaton, sa mga foreign missions and missionaries, Januario Montenegro, Israel, Bang Torsay, Thailand, Yong Shong Leng Sayo, Taos Thai, Ramaming Sawi, Malaysia, Ishan Run, Cambodia, Adam Clark Adegan, Africa, Jerry Matembo, Canada, Midri Lagunot, Mexico, Eka Wilson, Canada, a Modern Family, Italy, Harder Family at Full Qatar, Nelson Narciso, Cambodia, Alan Henry Beda, USA, Ukraine, Jewish people, and to the Jew, Pharaoh Pastor Intong, Hernan Family, East Asia, Joy Rabaya, Israel, the Algeria, Botswana, Africa, Bendoy Family, India. Panginoon, inapit namin ng mga missions na ito, mga missionaries na patungo pa lang sa kanilang lugar, kayo po magkaloob ng pangailangan nila pumasahe, Panginoon. Hanggang sa ngayon ay patuloy na may palaganap ng inyo pong ebanghelyo at sa mga nag-umpisa na sa misyon, naway dalahin po namin ang pagiging matatag sa mga pastor na ito, sa mga misyonary na ito, maging matibay sa kanila po panawagan, Panginoon. Maging naman sa mga partners namin dito sa misyon, na sumusuporta sa inyo pong biyaya, ang St. Christian Baptist Mission Candautora, Loma Baptist Church, Quezon City, Asian Landmark Baptist Church, Garidel, Bulacan, Bethany Baptist Church, Camarin, Bethany Baptist Church, Magnolia, Pasadena Baptist Bible Church, Lupa, Baluya Family, Carpenter's House Baptist Church, Glorious Bible Baptist Church, Bibutan, Botano Bible Baptist Church, Bulacan, Heritage Bible Baptist Mission, Kabuyao, Laguna, Asian Landmark Baptist Church, Balagtas, Bulacan. Salamat po sa mga faithful members at sa mga pastor na nangungulo sa kanila para magbigay. Naway patuloy kayo magpalat sa kanilang mga buhay at patuloy na marami silang matulungan ng mga misyon, Panginoon. Kasi ngayon mas lalong lumaganap ang Ebanghelyo at maraming kaluluwa ang maligtas.
We're praying also for our ministries, evangelism program. Thank you, Panginoon, na ito'y nagpapatuloy sa pamagitan ng iyong biyaya, pagtuloy sa amin. So, meaning, Panginoon, salamat po. Nawa ito po ay, Panginoon, magpatuloy. Hindi po ito nito. At nawa, ang bawat isa sa amin, lalo mga kabataan na ito, mga kapatiran, Panginoon, kami po ay patuloy magkaroon ng puso dahil bilang naligtas, ito po ang tungkulin namin na kami rin po ay maging kabahagi ng evangelism, Panginoon. Ito po ang assignment ko po sa amin, yung project ko po sa amin na pinapagawa. Kami po ay mag-share ng gospel, magbigay ng gospel tracts, lalo din sila sa mga taong wala pang pagkakilala at relasyon sa inyo. We pray also for Bible studies, ito po sa may Daniel family, kami magpatuloy po ito at nalapit namin na ito po yung pangunahan namin next week and supporting kami ng another site for Bible study. Ito po yung extension namin class para sa mga kabataan. Dito po sa may Badyaw. Lord willing, kung saan po kami tahanan dyan. Dadalhin Panginoon, pagkalog mo sa amin, ang makapangaral po kami ng inyo pong salita sa lugar na yun at makamtan nila Panginoon ang tunay na kaligtasan. Maging Ama sa Children's Church every Saturday, naway patuloy kayo siya magkaloob sa pangangailangan namin Panginoon, pagkain sa mga bata, kayo po siya magkaloob Panginoon na pray, Panginoon na magkaroon po ng mga tumulong sa amin, Panginoon, para po sa children and families po, Panginoon. And sa mga teachers, naway maging responsible ang bawat isa, kumpara namin, yung mga ministries namin, sapagkat ito po yung duty na pinagkaloob mo sa amin at hindi kami ay mananagot sa inyo, Panginoon. Kami po ay accountable sa mga duties na ito na pinagkatiwala sa amin. Kaya naway, bawat isa ay maging responsible, at tulad ng pagiging responsible namin sa school, sa trabaho, naway kayo din sa inyo pong higit sa lahat, sa inyo pong gawain, maging responsible po kami. Sige Ama, yung fellowship, magpatuloy ito sa ladies band, sa youth, Panginoon. Sunday school, namin sa Sunday, pagpalain niyo dito, yung worship, pagpalain niyo rin po Panginoon Sunday, and prayer meeting, naway mga kapatiran ay nakakadalo ng prayer meeting lalo din sa lahat ang mga naligtas at nabautismuhan, Panginoon. Naway kumilos ka, banal na Espiritu, kayo po ang maglayo na magsama-sama kami sa pinakamahalagang panalangin ng prayer meeting. And Bible school, ay pick up and vamos, mga students nag-aral, at patuloy tinawag sila, kayo po mag-encourage ng Panginoon. Teachers training, Lord willing, sa Saturday, okay na po kami ng teacher, naway seminar po ulit, makapag-training po ulit, and sa ngayon ay marami po matutunan. And sa mga pangailangan po namin, missional prayer, at coming Thursday or Friday, maipaayos namin ang kisame at maging matagumpay ito at magkaloob kayo sa pangangailangan. Church natin building, Panginoon, lapit namin, Panginoon, kung ano man yung pagkakaloob sa amin, itatanggapin namin, away ito yung nasa maayos na lugar, at ito po'y mas ipapalaganap namin ang Evangelyo, at lugar na ito ay makapagtayo kami ng eskwelahan, Panginoon. Ito po yung goal namin, vision namin, magkaroon kami ng sariling school, kasi yun, gagamit namin ito sa Evangelyo, Panginoon. And also, we're praying for TV, presenter, amplifier speakers, mga banal pangailangan, yung mga expenses namin, rent, electric bill, water bill, mga merienda, pagkain, lahat ito nilapit namin sa iyo, Panginoon, ay po siya magkaloob sa mga pangailangan namin. And ang aming second year church anniversary, Panginoon, pakatakumpayin niyo po, your vision, Lord Supper, Thanksgiving is coming December, and Lord willing, First World Missions Conference is coming 2025, Panginoon Family Camp, and also yung aming family day every first Sunday of the month. Pagpatuloy po namin ito para sa ikatitibay ng bawat aming pamilya. At the same time, ang family po dito sa church, Panginoon. And tuloy kami nagpupray ng church workers, Panginoon, spiritual growth and maturity ng bawat isa. Commitments namin, Panginoon, ay makipagtanong namin sa iyo ng tapat. Healing for sickness, kayo po magpaghaling kung sino man ang karamdaman sa kalagitnaan sa bawat mga kapatid ng Panginoon. And nilapit din namin yung mga saved loved ones namin
mga mahal namin sa buhay na hiniligtas, na kanilang kaligtasan. Naway Panginoon, gamitin niyo kami para sa kanila. Kung hindi lang kami magamit, umamit kayo ng ibang tao, pastor, mga mission work, Panginoon, para maabot po sila ng gospel. So, yung round the clock prayer namin every Tuesday, naway po kayo ng patuloy. Nalapit din po namin ang bansang Pilipinas. Unahin po namin ang President Marcos, kayo po mga sa kanyang buhay, dahil siya bigyan ng talino. And kayo magsaway, Panginoon, sa bawat opisyal ng aming bansa. Kung siyang gumagawa ng hindi maganda, kayo po magsaway, Panginoon. Ayusin niyo po, Panginoon, na aming bansa, ang kumilos, kabila ng kahirapan ng pinagdaraanan ng mga Pilipino. Naway, Panginoon, samahan niyo kami. Ayusin niyo po ang aming bansa, Panginoon. Hindi matutumpay nawa aming bansa. Proteksyonan niyo kami sa mga kaaway na nais gumawa ng hindi maganda pang santa. Sa bigay niyo po ng katalinuhan ang aming mga opisyal, ang isa lahat ang presidente, mga nasagot sa kanyang buhay, at naway, Panginoon, ay kayo po ang magpadala ng mga mag-share sa kanila ng gospel upang makilala sila sa iyo, Panginoon, at maligtas ang kanilang kaluluwa. Lord, nilapit din namin na mapigilan ang pagpasa ng Soji Bill, yung batas na kung saan ang pagpapakasal sa lalaki sa lalaki, sa babae sa babae, sa sex marriage. Panginoon, naway ito'y mapigilan ng Panginoon, hindi ito makapasa sa aming bansa. And nilapit din namin ang aming community, kapayapaan, Panginoon, sa aming community. Pag-alis ko po ng mga tao na pagsaway sa kanila na hindi gumagawa ng kaayusan sa amin dito sa lugar na ito, ay maging mapayapa, ay tumaglayo sa anumang uri sa amin, sa kapahamakan. And I pray God na sa aming area na ito, mas ipalaganap namin ang tamang gospel, Panginoon, sa kanila, mapakinggan nila, Panginoon. Also, we are praying for Kalapasud James, na way ma-reach nila yung kanilang inipon para sa kanilang upa, Panginoon, karagdagan, at naway kayo kumilos, ibigay na talino kay Pastor James sa mga bagay na dapat gawin, at pag-provide sa lahat ng kanilang pangailangan. Salamat po, at binabalik namin sa iyo lahat ng papurihan, kalooban niyo nawa ang siyang maganap sa aming mga panalangin na ito. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Amen. Tayo po may isa upo. May isa po tayo ng upo at tapo na po tayo. Tapo na po tayo sa mensahe. Okay, ayos na tayo ng upo. Harap kayo dito mga kapatid. Alright, so bago sa ating message sa gabi ito, huwag natin kakalimutan na natin yung pagbibigayan sa Panginoon. Okay? Isahin natin ito sa Corinthians chapter 9, verse 7. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Okay, pag-pray po natin ang ating pagbibigayan sa natin sa Panginoon. Hindi natin si Brother Tony para po sa panalangin sa pagbibigayan sa natin. Tayo nag-pray. Tayo kong pagkakita mo ko. Panginoon, binalagay at naman sa gabi ito sa aming pagtitipon para may kagawa ang tuloy natin Panginoon. Maraming salamat sa mga taong bibigay katapatan. Dalangin ko namin itong sarati ay magamit sa gawain Panginoon at tagapin na order itong halo at ito'y may gawa at may magamit sa maayos sa sambahan ito Panginoon.
Ikaw nawa ng magkalog at mag-iblis sa amin. Naway palaguin pa at pagmamawa ang biyaya at ako kami makatulog sa Diyos na ito. Ito lang ang manalangin. Amen. God bless po sa ating living. Balik po natin sa kapili po ang ating pagpipili sa Panginoon. Amen. Okay. So, dapat na po tayo sa message sa gabi nito. Tayo ay natapos na po. Napagod yung mga bata kasi nag-feeling sila. Tapos nag-sorry, feeling, pag-living, prayer meeting. Simpa ka, no? Okay, tayo. Kung mga manalangin, pag-pray natin yung message sa gabi nito. Let's pray. Panginoon, salamat po sa gabi nito. At kami po ay pagkaharal muli ng inyong salita. Paunahan niyo po kami, Banal na Espiritu. Hindi po kami nagtakas na mula sa inyo. At kanina na mula sa inyo. Kung maunawaan ng lubos, hindi po mga mensahe. Para po kami sa gabi nito. Hindi po mga mensahe. Alisin niyo po ang antok namin, Panginoon, ng pagod, Panginoon. Alisin niyo po ito sa amin. At kami matagumpay ang kapahayagan ng inyong salita sa gabi nito. Ito po kami dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Hindi po na mag-focus po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Ready na ba tayo? Amen. Amen. Ang topic natin ngayon ay baptism and Lord's Supper. Okay. So, gusto kong ituro ulit itong baptism kasi may napag-aralan ako. May napag-aralan ako sa baptism na in relation sa ating paglaro bilang pananampalataya. Okay? Yung kahalagahan ng baptism na makaka-apekto sa ating buhay pananampalataya. Amen? Amen? So, bago tayo mabaptize, kung kami naman nakakapagod, natanggap natin yung tinatawag na pananampalataya. Nanampalataya tayo sa Panginoong Kristo. Okay? Saan tayo nanampalataya? Doon sa gospel. Ano ba yung gospel? Yung gospel ay yung pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay muli ng Panginoong Kristo. Yun yung gospel. Okay? At yun yung ating na-receive. Amen? And at the same time, kaakibat niya yung tinatawag na repentance. Amen? So, what is repentance? What is repentance? Repentance ay yung pagbabago ng kaisipan. Amen? Kung dati kang magnanakaw, dapat hindi ka na ngayon magnanakaw. Kasi repent ka na. Amen? Tatalikuran mo na yung mga dati mong ginagawa na hindi maganda. Tatalikurin mo na yung kamunduhan na ginagawa mo noon. Diba? Kung noon ikaw ay pasagulero, kung ano-anong bisyo ang meron ka, ngayon, dapat sinisikap mo na sa biyaya ng Panginoon na maalis na yung mga bagay na yan. Kasi nga, kaakibat po, nung pananampalataya yung tinatawag na repentance. At yung sa baptism, naroon din po yun, yung pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay na muli. Amen po ba? Amen? Amen? Sabi dito sa ating pag-aaralan, baptism cannot and did not save your soul, but rather, it is your first act of obedience to God as a new believer of the Lord Jesus Christ. Hindi po makapagliligtas ang baptism at walang verse sa Bible na may papakita ng baptism ay makapagliligtas. Amen? Yan ang challenge ko lagi kapag may nagsasabi sa akin, ipakita mo sa akin. Diba? Ipapakita sila dito sa Mark chapter 16, verse 16. Babasahin ko sa kanila, papaliwanag verse mula sa taas ng mga verses, mga previous verses. Papakita ko sa kanila na kung ano yung makapagliligtas. Baptism o yung pananampalataya. Amen? Diba? So, walang makikita na ang baptism ay makapagliligtas. But rather, yung pananampalataya natin kay Jesus Christ, yun yung makapagliligtas. At wala nang iba. Amen? Yung baptism
This is our first act of obedience. Kung totoo mong tinanggap si Jesus Christ bilang tagapagligtas ng iyong buhay, papasok ka sa tinatawag na baptism. Kasi yung unang hakbang ng pagsunod. So, ibig sabihin, kung totoo mong tinanggap si Jesus Christ bilang tagapagligtas, walang hadlang sa iyo para ikaw ay magpabautismo. Amen? Kung totoo. Pero minsan nangyayari sa isipan ng tao, sa pananaw ng tao, nahihirapan siya sumunod sa tubig ng bautismo kasi baka hindi pa totoo yung kanyang pananampalataya. Amen? Baka nadadala lang ang emosyon. Okay? Baka nalilito pa. Okay? Kaya hindi pa dumarating doon sa tinatawag na baptism. Okay? He commands every believer to be baptized. Bawat mananampalataya, ang utos ng Panginoon ay magpabautismo. Amen? Para maligtas, hindi. Para sumunod sa Diyos. Kasi yun yung kalooban ng Panginoon na magpabautismo. Isa sa utos ng Panginoon ay magpabautismo. As a child of God, you must obey your loving Father. Kung anak ka ng Diyos, sinasabi mong tinanggap mo yung Panginoon sa Kristo, naging anak ka ng Diyos, dapat hindi mo yung Diyos kasi siya na yung tatay mo. Amen? Amen? Sabi ng tatay mo, mag-aral ka mabuti. Kaso nagpabutis ka. Hindi ka nag-aaral mabuti, nagbote ka. Diba? Tingin nyo, ano mararamdaman ng magulang nyo kapag sumuway kayo sa utos sila? Siyempre, malulungkot ang magulang nyo dahil sumuway kayo sa kanila. Ang utos ng Ama, magpabautismo kayo. Pag hindi mo sinunod, ano kayo mararamdaman ng Ama? Ano mararamdaman ng Diyos? Malulungkot, madi-disappoint. Kasi utos ng Diyos, magpabautismo kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon sa Kristo. Amen po ba? Amen. Kaya napakahalaga ng baptism. So, itinuturo ko ito sa inyo para alam nyo kung paano nyo ito i-share sa ibang tao. Lalo yung mga medyo, matured na at may kaalaman na sa salita ng Diyos. Okay? Thus, it is a must that after getting saved, you must be baptized in obedience to Christ's command. Tapos maligtas, dapat sumunod ka na agad sa tubig ng bautismo. Hindi mo na dapat pinapatagal yan. At ika na, Pastor, kailangan ko muna malaman ang lahat. Ako nga, hindi ko pa alam lahat eh. Ikaw pa kaya? Amen? Hindi ko pa nga na pag-aaralan lahat sa Bible. Alam mo, matatapos mo lang pag-aralan ang Bible kapag nasa langit ka na. Hindi mo lang natatapos yan. Sa buong buhay ng tao, hindi natin kaya pag-aralan ang buong Bible. Amen? Amen? Kaya nung hahalang sa'yo para magpapautismo ka. Eh, hindi mo mapag-aaralan lahat yan. Eh, ginagawa kasi ng ibang religion, ganito, papadaanin ka sa napakaraming doktrina bago ka rin magpapautismo. Diba? Yung mga ganun ay nagturo sa tao, sa mananampalataya, kaya nagkakaroon siya ng doubt. Ayun yung pautismo, alamin ko muna lahat yan. Amen? But the very meaning of baptism ay obedience, pagsunod. Hindi yung malaman mo muna yung lahat. Okay? Ang una mo dapat malaman, yung masigurado mo na ligtas ka. Yun yung una dapat. Hindi mo na kailangan pag-aralin bibliology, diba? Theology. Hindi mo na kailangan pag-angiology. Na napakaraming pag-aaralan pa bago ka pabautismuhan o yung isang tao ay bautismuhan. Hindi na kailangan yan. So the word baptize was taken from the Greek word baptizo. Baptizo, ibig sabihin, lubog, immerse. Okay, ibig sabihin, napailalim yan. Okay, hindi na sa ibabaw. Number one, what is the proper method for baptism? Baptism means immersion. Immersion, so lubog, sabi ko kanina. That's the only scriptural mode of baptism is by immersion. Hindi po yung ginagawa ng kababayan ng ating Katoliko na binubuhusan sa ulo. Okay? Hindi po baptism yun. Okay? Hindi po yun. That is an scriptural baptism. Binubuhusan ka sa ulo. Kaya, bibisikan ka. Pinapanood ko sa Facebook, binubugahan ng pastor. Binuduroan sa mukha. Yung kanyang binabautismuhan. Okay? Hindi baptism yun. For example, sa Bible, sa Acts 8:38 and 39, si Philip, binautismuhan niya yung isang eunuch. Okay? Pumunta sila doon sa tubig at doon nila ginanap yung tinatawag na baptism. So, palubog ang baptism, mga minamahal na kapatid. Yan yung practice natin. Okay? And kung maaari, dapat pati yung magbabaptize nandun din sa
tubig. Amen? Kaya pag nag-baptize ako, nandun ako nasa tubig ako, mga minamahal na kapatid, para scriptural baptism tayo. Hindi rin nakadapa ang baptism. Pag nakakita kayo ng baptism na nakadapa, mali yun. Paano ba yung patay? Nakadapa o nakahiga? Iba nakahiga. Okay? Walang patay na inilibig na nakadapa. Ang simbolo ng baptism ay pagkamatay ni Kristo. Okay? Number 2, who should be baptized? Sino ang dapat bautismuhan? Sino ang dapat bautismuhan, mga kapatid? Save. Save. Save lang muna. Wala kong baptize. Okay? Save lang muna. Ligtas. Paano natin malalaman na ligtas? Siyempre, siya yung nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Siya yung dapat bautismuhan. Siya yung candidate for baptism. Okay? Number 3, when should a person be baptized? Kailan dapat bautismuhan ng isang tao? Okay? Matapos niyang maligtas. Pag tinanggap niya sa Kristo, kailangan na siyang dumaan sa tubig ng baptism. So, baptism is an act of obedience that follows salvation immediately, if possible. Dapat if possible, kaya nga dito, tinuturo ko agad kapag nakita ko yung isang tao. Tinuturo ko agad lahat assurance of salvation para sumunod agad siya sa tubig ng baptismo. Kasi hindi dapat pinapatagal din. Once na isang tao tumanggap ko sa Panginoong Jesucristo, dapat pinapautismo na agad. Immediately. Okay, matapos siya maunawaan yung gospel, nasigurado niya ng ligtas talaga siya, kaya immediately kailangan na siya mabautismo. Sabi nito, delayed obedience is disobedience. Amen? Diba, sabi yung pastor, saka na ako papabaptize. That is disobedience. Okay? Kasi utos ng Panginoon yun eh. Utos. Amen? Inutusan ka ng nanay mo. Pagmalis ka nga, anak. Sabi mo, mamaya naman. Teka lang. Umabot na yung gabi. Sinampas ka sa ulo. Diba? Ang tagal mo gawin na. Okay? Delayed obedience is disobedience. Baptism done before salvation in contrary to biblical teaching. Okay? Who is given the authority to baptize? Sino yung binigyan ng kapangyarihan, otoridad para mag-baptize? Walang iba kundi ang church and sa pangunguna ng pastor. Kaya yan ang binigyan ng authority na mag-administrate ng baptism. Hindi ang presidente ng Pilipinas. Ibang authority ang binigay sa kanya. Hindi sa hari. Ibang authority binigay sa kanila. Mag-lead, mamuno sa isang bansa. Yun yung binigay sa kanila. Pero yung baptism, ang nagbigay ng authority niyan, walang iba kundi ang Diyos Ama. Binigay yan sa church. Amen? Hindi yan binigay sa hospital, sa school nyo, hindi binigay yan. Okay? Kaya kung gagawin ng school nyo, babautismuhan kayo, mali yun. Naalala ko nung nag-baptize ako sa Zambales. Nag-baptize ako sa Zambales. Nag-baptize ako. Yung binaptize ko, hindi namin member. Ano siya? Universal baptism. Kapag baptize ako, hindi ko pa alam yung time na yun. Yung ibabaptize ko, lahat ng tumanggap sa Panginoon yung gabi na yun. Tapos kinabukasan. Yun, ang dami kong na-baptize. So, mali yung baptism na yun. Kasi, hindi naman yung authorization na binigay sa amin para mag-baptize, hindi naman bigay as local church. Universal. Okay? Universal. Kahit Christian siya, pero mali ang method ng baptism. Okay? So, kaya, yung mga nabaptize ko doon, ay mali yung baptism nila. Okay? Kaya kailangan, magpabaptize sila doon sa local church. Hindi doon sa universal event at babaptize. Pero na lang, kung event ng church, isang church, yung nag-cater. Tapos, binigyan ng authority yung mga preacher or pastor na mag-baptize. Pwede yun. Pero yun kasi, halo-halong church yung nag-baptize, halo-halong pastor yung nag-baptize at that time. Okay, so, nawawala yung local church. Okay? Number 5, why should the believer of the Lord Jesus Christ be baptized?
Bakit kailangan bautismuhan ng isang mananampalataya kay Kristo? Yung isang naniniwala kay Kristo, bakit kailangan siyang bautismuhan? Number one, in obedience to God's command, to Christ's command. Inutos ko ng Panginoon na nandun sa Matthew 28:19-20, na sabi nila ng Panginoon Kristo, "Go ye therefore teach all nations, baptizing them." Diba? Baptizing. Ibig sabihin, kailangan natin mag-bautismo. Amen? Dapat hindi nawawala yung baptism. Okay? Pag may candidate for baptism, immediately dapat binabaptize na natin kaagad. Hindi natin siya binapatagal. O next year, magkabangka ng baptism, ipunin ko muna kayo. Diba? Diba? Ganun yung nasanay kami din natin. Hindi tayo namin yung baptism. Mali pala yun. Pag meron na palang candidate for baptism, kailangan binabaptize na agad yun. Kahit iilan na lang sila. Kahit iilan lang pala sila, kailangan ibabaptize. Hindi yung pinipunin mo lang napakatagal. Pwede na lang kung may discipleship program ka. Diba? Doon yun pwede magsabay-sabay sila kasi may discipleship program. Katulad sa atin, may discipleship program na rin naman tayo. Pero dito kasi, ang danger din minsan sa discipleship program, ina-expect mo, sabay-sabay sila. Sabay-sabay sila. Sabay-sabay sila ng palataya, sabay-sabay sila dapat magpabautis sila. Eh, paano kung hindi na naintindihan ng isa? Ibabaptize mo na ba yan? Okay, yun din yung danger minsan sa sobrang systematic. Okay, na hindi pa naman pala siya ready magpabaptize, binaptize sila. Kasi, ano po yung baptism eh? Kailangan willingness. Diba? Sarili natin pagtutusa. May free will tayo dyan. Katulad ng salvation. Kung tinanggap natin si Jesus Christ, may free will tayo. Ganun din yung baptism. May free will. Okay? Hindi dapat siya systematic na gagawin natin kasi nga pipilitin natin yung isang tao na magpapautis. So, nawawala yung free will ng isang tao na gawin yung baptism, magpapaptize. Number 2, to follow Christ's example to fulfill all righteousness. Okay? Ito po. Ayan. Sa Matthew 3:13-17, basahin natin. Matthew chapter 3, verse 13-17. Ising ba kayo? 13-17. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all the righteousness. Then he suffered him. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Natuwa ang Diyos Ama nung nagpabaptize si Jesus Christ. Amen? Pag sumusunod tayo sa Panginoong Kristo, sa Diyos, natutuwa rin siya. Amen? So, ibig sabihin, kapag ang isang tao na nagpalataya kay Jesus Christ, magpabautismo siya, natutuwa ang Diyos. Bakit? Kasi sumunod ka sa utos eh. Utos yung baptism. Okay? And fulfill all righteousness. Okay? So, ibig sabihin, magpapabaptize ka, okay, makinig. Lahat ng nabautismuhan dito, makinig kaya. Nagpabaptize ka, hindi lang para mag-swimming, dapat hindi kayo yung motibo mo. Okay? Maaaring nung nagpabaptize kayo, hindi nyo alam yung bakit ito. So, bakit tayo nagpabaptismo? Una, pagsunod sa Panginoon sa Kristo. Okay? Ano ba yung mayroong si Jesus Christ so dapat natin sundin? Ano ba yun? Ano ba yung character ni Jesus Christ? Ano ba yung ginagawa ni Jesus Christ? Anong character niya? Mabait, mabuti, righteous. Ano yung ginagawa niya? Ano yung ministry ni Jesus Christ na dapat natin sundin daw? Nag-share sila ng gospel. Amen? Nagpapaptize. Nag-evangelize. Gumagawa ng mabuti. Nagpapalayas ng demonyo. Nagpapagaling ng sakit. Amen? Nagpipray. Nag-aaral ng salita ng Diyos.
Ibig sabihin, dapat pala yun yung ginagawa natin bilang naligtas at nabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu. Naiintindihan natin mga kapatid? Amen? Kung papalalimin natin, yung baptism, hindi lang siya pagsunod kahit inutos ng Panginoon sa Kristo o ng Diyos Ama. Ang baptism pala, para sundin din natin lahat ng inuutos ng Panginoon sa atin. Amen? Naintindihan niyo? Kaya, ibig sabihin, kung nakikita natin yung tunay na kahulugan ng baptism, diba, bilang isang Kristiyano, walang dahilan para ako ay maging tamad na Kristiyano. Kasi kailangan ko pala sundin lahat kasi nagpabaptize ako eh. Amen? Nagpabaptismo, kailangan ko pala sumunod sa Panginoong Kristo. Ibig sabihin po kasi ng baptism, obedience, ikaw ay follower ng Panginoong Kristo. Pag sinabing follower, diba pag fans ka ng isang artista, anong ginagawa ng isang fans ng artista? Nasa social media, pinapost mo. Proud ka, minamahigay mo pang ano, di ba naalala niyo yung napuso yung Atgel? O yung altar, naalala niyo napuso yung altar? Minamahigay mo, ilalagay mo sa ano mo, di ba? Ano pa yung mga ano niyo, yung mga idol niyo? O nagpapapicture ka, naiintindihan yung mga minamahal na kapatid. Di ba? Pag fans ka ng isang bagay o ng isang tao, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ginagawa mo yung ginagawa nila. Tama? Sinusunod mo kung ano yung sinasabi nila. Tama? Kasi fans ka nila. Kasi idol mo sila. Amen? Bakit hindi natin gawin, ngayon tayo ay mananampalataya na, bakit hindi natin gawin sa Panginoong Kristo? Amen? Nasundin natin kung ano yung dapat na gagawin bilang isang Kristiyano. Amen? Susundin natin anong ginagawa ba ni Jesus Christ? Nangaral ng salita ng Diyos. Nananalangin. Amen? Para sa may sakit. Amen? Diba? Gusto ni Jesus Christ, nagtitipon, nag-church, nag-prayer meeting. Gusto ni Jesus Christ. Amen? Hindi yung sabihin na maraming nagbaptism. Naintindihan natin mga pinagbalakalit. Amen? Kaya dapat walang dahilan para maging matamlay na Kristiyano. Tamad na Kristiyano. Kasi nagdesisyon ka sa buhay mo eh. I have decided to follow Jesus through water baptism. Naintindihan? Dapat ituturing mo yan na katulad ng school. Ano yung school? Kung ano yung sinabi ni teacher, gagawin mo kasi may assignment. Takot ka. Naintindihan nyo? Takot ka na hindi mo gawin yung assignment kasi may respeto ka sa teacher mo. Naintindihan? Takot ka na umabsent ka sa trabaho kasi may respeto ka sa teacher mo. Naintindihan? Kasi sumusunod ka sa amo mo. Bilang ikaw ay nagtatrabaho, bilang nag-aaral, kaya ka sumusunod sa school. Ano din dapat ang trato natin sa Panginoon? Amen? Na kapag hindi natin nagagawa yung duty natin bilang isang Kristiyano, dapat natatakot tayo. Kasi may assignment na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Pero hindi natin nagagawa. Pero bakit ganun? Pag sa teacher takot tayo, pag sa amo takot tayo, sa Panginoon hindi tayo takot. Amen? Pag kinuha ng Panginoon yung buhay natin dahil walang takot tayo sa Diyos, pag bilat ng mata mo, ulan ka na lang. Diba? Pag bilat ng mata mo, magugulat ka. Kasama mo na si Senior Pedro. Diba? Kasama mo na si Pedro. Sasabihin sa iyo ni Pedro, ang galing mo talaga. Hanga ako sa iyo ah. Tinatawanan mo ko sa lupa nung tumilakap yung manok. Tapos ikaw, palpak ka pala. Amen? Naintindihan nyo? Pagdating sa langit, nakasalubong mo si Jonah. Tinatawanan mo, kinain ako ng isda kasi nag-disobey ako kay Lord. Ikaw pala, disobedience. Ikaw pala, dito ka. Amen? Naintindihan nyo mga minamahal na kapatid?
Dapat hindi tayo maging disobedient na Kristiyano. Kasi nagdesisyon nga tayo magpabaptize eh. Tapos disobedient tayo. Well, intindihan nyo na yung malalim na ibig sabihin ng baptism. Number 3, baptism is a public testimony of faith in Christ Jesus. Public testimony. Pag sinabing public testimony, hindi ka nahihiya kung may pastor, magpapabaptize ako. I am willing to obey, to follow Jesus Christ. Hindi ka nahihiya, wala kang pinakahiya. Kahit saan tao, sa magulang mo, sa klase mo, sa kapitbahay mo, hindi ka mahihiya. Kasi alam mo sa sarili mo na tinanggap mo si Jesus Christ. Kaya hindi ka mahihiya na magpabaptize. Amen? Public testimony of faith in Jesus Christ Jesus. Through baptism, you show others that you are saved. Pinapakita mo na ligtas ka kapag ikaw ay nagpapabaptize. Amen? And pinapakita mo dahil nagpabaptize ka, ligtas ka, dapat maayos yung buhay mo. Amen? Dapat ugaling ligtas, hindi ugaling unbeliever. Amen? Pag nasa bahay ka, unbeliever ka. Pag nasa labas ka ng bahay, ugaling kang unbeliever. Hindi ka ugaling ligtas. Amen? Yun yung baptism. Pinapakita mo na baptize ka. Pinagmamalaki mo, baptize ka, pero ugaling mo, unbeliever. Hindi ka nakakalungkot. Amen? Dapat kung nagpabaptize tayo, pinapakita natin ugaling Kristiyano. Kasi yung sinusundan natin si Jesus Christ eh. Pero pag nandun ka sa lugar niyo, ugali ni Satanas yung pinapakita mo. Diba? Nabautismuhan ka sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Pero yung ugali mo, ugali ni Satanas. Sumunod ka sa tubig ng bautismo, si Jesus Christ. Pero yung ginagawa mo, ugali ni Satanas. Kung ano yung ginagawa ni Satanas, yung ginagawa mo. Amen? Baka hindi ka nagpabaptize sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Baka nagpabaptize ka sa pangalan ni Satanas. Amen? Amen pa ba kayo? Amen? Kaya, magising na. Amen? Magising na tayo. Ipakita natin na tayo may ligtas. Diba? Hindi yung ligtas ka lang kapag araw ng linggo, kapag prayer meeting, kapag Sabado, doon ka lang ligtas. Diba? Pag Wednesday, Sabado, Linggo, doon ka lang follower ni Jesus Christ. Pero pag Lunes, Martes, Thursday, Friday, follower kanino? Pwede ba yun? Dalawang baptism mo? Binaptize ka sa pangalan ng Satanas, binaptize ka sa pangalan ng Diyos. Pwede ba yun? Isa lang dapat. Amen? Kung anak ka ni Satanas, din ka anak ka ni Satanas. Amen? Masakit ka ba? Kung anak ka ni God, dapat dun ka anak ka ni God. Dapat ang ginagawa mo, yung gawain sa Panginoon, hindi yung gawain ni Satanas. Kasi anak ka ng Diyos, hindi ka anak ni Satanas. Amen? Dapat wala yung sungay mo kapag nandun ka sa inyo. Pag nasa labas ka. Amen? Dapat wala kang sungay. Amen? So kung may sungay ka ngayon, tanggalin mo yung sungay mo. Kung hindi ka ligtas, dapat maging ligtas ka ngayon. Mag-decision ka sa buhay mo. Okay? In baptism, you identify yourself with Christ and promise to walk in newness of life. Ano yung sinasabi ko kapag binabautismuhan? Ikaw ay aking binabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng pangalan ng Espiritu, inulubog, at kakatulad ng pagkamatay at pagkalibing ng Panginoong Kristo at ilangon, awangis naman ng pagkabuhay uli ng Panginoon, ikaw ay lumakad sa panibagong buhay. Bakit lumakad sa panibagong buhay? Kasi nga, namatay. Ang ibig sabihin ng baptism, namatay. Ano yung namatay? Okay? Dapat ka dito, Chelsea. Ano yung namatay? Si Chelsea, nung nag-decide siya na magpabaptize, ang namatay sa kanya, yung dati niyang pagkatao. Hindi na dapat ito yung Chelsea na kilala natin dati. Dapat siya yung bago ng Chelsea. Intindihan nyo? Chelsea. Okay? Believer Chelsea or Saint
Chelsea. Dapat siya na yung bago. Hindi na yung dati. Okay? Kung dati, siya ay nangungupit, dapat hindi na siya nangungupit. Kung dati siya ay nagnanakaw, dapat umiiwas na siya sa pagnanakaw. Kasi hindi na siya yung dati. Kunyari, gusto niya dati magnakaw ng pagkain. Kunyari lang. Kunyari, gusto niya dati nagnanakaw siya dati ng pagkain. Diba? Kunyari lang. Dapat ngayon, dahil bago na siyang Chelsea, hindi na siya magnanakaw ng pagkain. Bakit? Kasi, patay na yung dating Chelsea na magnanakaw ng pagkain. Naintindihan nyo? Ang nabuhay ay yung bagong Chelsea na namimigay ng pagkain. Naintindihan nyo? Na hindi madamot. Amen? Naintindihan nyo? Ibig sabihin, wala nang control yung dating Chelsea sa kanyang katawan na panibago ngayon. Kasi tinubos na ni Kristo ang bagong Chelsea na ito. Amen? Ibig sabihin, kung gusto magnakaw ng dating Chelsea, pipigilan niya ng bagong Chelsea. Uy, huwag ka nga magnakaw dyan. Busog pa ako. Amen? Naintindihan nyo? Kasi siya ay bago ng nilalang. Hindi na siya yung lumang nilalang. Hindi na siya yung pangit na Chelsea. Hindi na siya yung dating Chelsea na luma. Okay? Siya na yung bagong Chelsea. Bagong nilalang. Kaya nga tingnan nyo, nagkaroon ng transformation, di ba? Ano na put? Maayos na damit. Kasi nga nag-transform. Bagong nilalang na. Naintindihan nyo? Naintindihan? Amen? Kaya dapat kung ano yung ginagawa natin noon, na mali, alam natin mali, dapat hindi na natin gagawin ngayon kasi nga, bagong nilalang na tayo. Amen? Amen? Kung noon, dati, ikaw ay nagmumura, dapat ngayon hindi na. Kasi nga, ikaw ay isa ng bagong nilalang. Pipigilan mo na yung sarili mo. Kasi yung luma mong pagkatao, pipigilan yun ng bagong pagkatao mo. Amen? Anong tawag doon sa bagong pagkatao? Ipinakala natin. Anong tawag doon? Diba yung lumang old sinful nature o yan yung bago. Nagkaroon tayo ng divine nature. Okay? So yun po mga minamahal na kapatid, na lumalakad ka sa panibagong buhay. Hindi yung buhay mo, ganun pa rin, paulit-ulit ka pa rin. Diba? Nakakasawa na ganun pa rin yung buhay mo. Diba? Amen po ba? Magsawa ka naman sa buhay mo ngayon. Diba? Huwag mo na gawin kung ano yung ginagawa mo ngayon. Dati. Huwag mo na gawin. Dapat bago na lahat ng ginagawa mo. At lahat ng ginagawa mo na dapat, kalooban na ng Panginoon. Kasi nga, nagpabaptize ka. Intindihan. Amen? Patay na. Patay na ang dating Chelsea. Nilibig na. Ano yung nilibig? Ano naman yung nilibig? Di ba patay? Patay na yung dating mga pagkatao. Ano yung nilibig? Ano yung nilibig? Mga kapatid. Nilibig yung ibig sabihin, hindi mo na siya dapat ginagawa. Kasi nakalibig ka. Diba? Nakalibig ka. Malubog yan, nakalibig yan. Baptism eh. Diba? Nakikita mo dyan yung mga kasalanan nila. Dapat, ang sinasabi mo dyan, alam, mga kasalanan, hindi yung sasabihin mo, uy, gusto ko pa na ito. Diba? Nasa libingan na, kukunin mo pa. Ilalagay mo sa sarili mo. Gusto ko pa na ito. Kasaya ito eh. Amen? Naintindihan nyo? Naintindihan? Dapat wala na, nasa libingan na, hayaan nyo na doon sa libingan. Nakabaon na siya doon sa ilalim ng lupa. Kaya nga nilibing eh. Amen? Para hindi mo na hukayin, para hindi mo na balikan pa. Amen? Yun yung ibig sabihin ng baptism. At aahon ka. Panibagong buhay. Pag umahon ka, nakatalikod ka doon sa nakalibing. Tama? Kasi hindi mo na dapat siya pagkalikan. Kung forward ka na dito. Pero kung forward, patungo sa kalooban ng Panginoon. Patungo doon sa gusto ng Panginoon para sa buhay mo. Hindi yung kapag alaalala mo, uy, parang gusto kong balikan yung libingan ko. Diba? Bakit mo babalikan yung libingan mo? Mabaho na yun. Amen? Nangangamoy na yun, umaalingaso na doon yung kasalanan. Dapat hindi na natin babalikan. Basahin natin Romans 6:3-5. Romans 6, chapter 3.
verse 5. Romans 6, 3-5. Know ye not that so many of us who were baptized into Jesus Christ were baptized into His death? Nung tayo ay nabautismuhan, pinapakita natin, ino-honor natin sa buhay natin ang nangyari kay Jesus Christ, na siya ay namatay, nilibing at nabuhay muli. Therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in newness of life. Lumakad sa panibagong buhay. Bagong landas na, hindi na yung dating landas. Nakikinig? Amen? Hindi na yung dating landas. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also likeness of His resurrection. Babangon tayo katulad din tawagin sa Panginoon sa Kristo. Knowing this, ang ganda na lang pala. Okay? Ayan. Tuloy natin. Knowing this, that our old man is crucified. Yung dating pagkatao ni Chelsea, sabi ko kanina, nakapako na yun. Nakapako. Okay? Ibig sabihin, pag nakapako, hindi na nakakalis yun. Dapat natin lang yun. Nakapako na kasama ni Kristo. Yung dating pagkatao. That the body of sin might be destroyed. Kailangan kasing mamatay yung katawan na makasalanan. Then, that henceforth, we should not serve sin para hindi tayo magsilbi sa kasalanan. Amen? Amen? Para hindi natin pagsilbi ng kasalanan. Number 4, because it is prerequisite, text nga dyan, for church membership. Upon baptism, you become a member of a church. Kapag ikaw ay nabautismuhan, naging membro ka ng Iglesia ng Panginoon. Amen? Naging member ka ng Iglesia ng Panginoon. Hindi na kahit anumang religion. Hindi ang church na itatayo ng Panginoon Jesus Cristo. Acts chapter 2 verse 41. Then they that gladly received, sila ng mga tumanggap sa salita ng Diyos ay nabautismuhan. And the same day they were added unto them about 3,000 souls. Nadagdag sa church yung time na yun, 3,000 souls. Sila ay nagdesisyon, tinanggap nila sa Kristo, sila ay nabautismuhan. Number 5 ulit, because it is an answer of good conscience toward God. 1 Peter chapter 3, verse 21. 1 Peter chapter 3, verse 21. The like figure whereunto we were baptized, that also now save us, that the putting away the filth of the flesh, that the answer of a good conscience toward Him, by the resurrection of Jesus Christ. Having pleased God by doing His will, that gives you a good conscience before Him. Tutulungan tayo ng Panginoon na gumawa tayo ng mabuti, yung ating good deed. Amen? Yung tayo ating dinanggap si Jesus Christ bilang ating pinapagligtas, at tayo ay magdesisyon na sumunod sa tubig ng baptismo. If you have received Jesus Christ as your personal Savior and confess Him as your Lord, then, number 1, show your love toward God. Show your love toward God. Kung totoo nyo tinanggap si Jesus Christ, nanampalataya na kayo sa Panginoon sa Kristo, ipakita nyo yung pag-ibig nyo sa Panginoon. Kaya, paano nyo may papakita ang pag-ibig nyo sa Panginoon? Paano natin may papakita? By reading His Word, by reading the Bible, by praying, ano pa? Giving, ano pa? Attending church service, by involving in church ministries, by involving in soul winning. Doon natin may papakita yung pagmamahal natin sa Diyos. Amen? And at the same time, kapag ikaw ay sumunod sa tubig ng bautismo, may papakita mo yung pag-ibig mo sa Diyos kasi ikaw ay sumunod sa kalooban niya. Amen?
Obey His command. Sundin natin ang utos ng Panginoon. Be faithful. Maging tapat tayo, maging masunurin tayo, miyembro ng church. Amen? Yung mga nabautismuhan, bagong nabautismuhan, yung mga dating nabautismuhan, maging tapat kayo sa Panginoon. Amen? Hindi lang sa Sunday na nakaraang Sunday maging tapat ka. Sa susunod na Sunday, maging tapat ka. Sa May 19, maging tapat ka. May 26, maging tapat ka. Araw-araw, maging tapat ka sa Panginoon. Hindi pag gusto mo lang. Nandiyan pa ba kayo? Huwag kang mamimili ng araw na magiging tapat ka. Kasi ang Panginoon, palaging tapat sa'yo. Amen? And obedient, huwag kang mamimili rin ng araw na doon ka lang susunod sa Panginoon. Nandiyan pa ba kayo? Diba? Pag wala ka sa mood, ayaw mo sumunod sa Panginoon. Pero pag nasa mood ka, gusto mo sumunod sa Panginoon. Ganun ba yun? Paano kung naging moody ang Panginoon sa Kristo? Ayaw ka niya iligtas. Bala ka dyan, may topak ako, hindi tayo iligtas. Amen? Diba minsan kasi sinasabi na bahala na yun. May topak ako eh. Diba? Sila na muna eh, kanya-kanya muna tayo. Hindi mo na ako magiging tapat. Hindi mo na ako magiging masunurin. Bahala kayo dyan, may topak ako. Andyan ba kayo? Amen? Wala dapat pinipili ang pagiging tapat at pagiging masunurin sa Panginoon. Kahit nahihirapan ka, may pinagdaraanan ka sa buhay, wala kang pera, dapat pinipili mo maging tapat at masunurin sa Panginoon sa Kristo. Pinipili mo maging masunurin sa Diyos. Kung paano ka nagiging masunurin sa school, sa trabaho mo, dapat masigit sa lahat sa Panginoon, mas maging masunurin ka. Kasi pag kinuha niya yung school mo, wala kang magagawa. Pag kinuha niya ang trabaho mo, wala kang magagawa. Pag kinuha niya ang pera mo, wala kang magagawa. Ano sabi niya doon sa isang lalaki? Hangal sa oras na ito, kukunin ko ang buhay mo. Saan mapupunta ang kayamanan mo? Amen? Because God is in control. Nasa Kanya lahat ng control. Amen? Maging mabuti tayong katiwala ng Panginoon. Maging tapat tayo. Sa kahit anong panahon, sa kahit anong nilalaman ang isip mo, may sakit naman o wala, maging tapat tayo sa Panginoon. Maging masunurin tayo sa Panginoon. Amen? Dahil ang Panginoong Kristo naging tapat hanggang sa krus ng Kalbaryo. Naging masunurin hanggang sa krus ng Kalbaryo. Binuwis niya ang buhay niya para sa atin. Sino ka para maging hindi masunurin sa Panginoong Kristo? Diba? Tayo ay parang dalalang sa Panginoon ng Diyos. Pero inabot na tayo para hindi tayo maparabakot sa krus ng Kalbaryo. Okay? That is the lesson about baptism. Naway mas lumali yung faith natin. Naway mas lalo tayo nagkaroon ng anak ng baptism. Kung ano yung ibig sabihin ng baptism. At kayo bilang na-baptize, dapat mas lalo kayo mas magpursige sa gawain ng Panginoon. Ligtas kayo, nagpapagtas kayo. Dapat mas lalo tayong magpursige. Mas lalo tayong makipagtulungan sa gawain ng Panginoon sa abot ng ating mga kaya kung ano yung ating maitutulong. Amen? Tayo po lumapis sa Panginoon, tayo po nanalangin. Panginoon, salamat po sa inyo pong mensahe na pinagkalog sa amin. Dahil po, Panginoon, na ito po ay magpapakala sa buhay po ng bawat isa. Panginoon, tulungan niyo kami na lubusan namin maunawaan at maitamin tayo po sa isipan yung kahulugan ng aming pagsunod sa inyo sa tubig po ng bautismo. Naway, Panginoon, nakatulong ito para kami ay mas maging malabong Kristiyano, maging matibay na Kristiyano, at maging masunurin na Kristiyano. Dahil nag-desisyon kami sa aming buhay na tanggapin kayo at sumunod sa tubig ng bautismo. Salamat po sa gabi nito. Naway kayo po aming nalitaas at napapurihan. Ito po aming manangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin natin ang Amazing Grace. Tayo pong natin tumayo. Amazing grace, how sweet
ko natin si Brother Lex. Hindi po tayo po ay mag-close sa panalangin. Sige po tayong lahat. Bilang po tayo makahimik. Mga bata, pwede mag-usap. Pray tayo. Let us pray. Panginoon namin Diyos ng dakila. Maraming salamat po Panginoon. Sa natapos po namin basic service at panalangin at sama-sama Panginoon. Salamat sa inyong paggabay at pag-mobile sa amin. Sa magitan ng gabay ng Espiritu. Salamat sa pagalit ng lahat ng ingay. Kaguluhan Panginoon sa labas at sa loob ng inyong bahay ng bahay. Salamat sa pagtulong niyo sa aming Panginoon na may maunawa ng bawat isa. Salamat sa ginagawa niyo sa pagtulong sa amin sa gabi nito. Dalangin namin naman. Salamat po sa gabi nito. Nawa kayo po ang bahal na mag-ingat sa pag-uwi ng bawat sa amin sa kanilang tahanan. Pagkalooban niyo po Panginoon, na masalanan po ang buhay hanggang sa araw ng mga magdadang araw Panginoon. Dahil niyo po kami dito muli, darating na linggo at Sabado, upang mapupurihan po namin kayo muli. Nawa Panginoon, ay tulungan niyo po kami na magawa ng mahal sa pagkatulog at pagpapahinga sa mga magdadang araw. Ngayon din Panginoon, dahil po naman siyang patuloy na mag-ingat magkabay sa amin hanggang sa mga susunod sa araw Panginoon. Dahil po naman sa aming pinapunin naman sa aming tinatanghal at tinataas sa gabi ng ito, binabalik po namin lahat ng sa aming pangalan ng Jesus. Amen.